everyone, it's Yvonne, Kate, I'm Ashley. I'm Allison, And I'm Melissa. and you're listening to Queen's Talk Podcast. For today's video, we will be talking about family and bond. Before we start, guys, how's your day? It's so hot here. Yeah, and Traffic. Oh yeah, now we get why you are late. Ikaw, ano masasabi mong bakal ng pasok natin? are you mad at us? My dad is mad at you. Oh my gosh, let's start na. So the first question is, what side of your family are you close with? Let's start with Alisa. To be honest, I am both close with them outside since we spend enough time together every year. And we live close to each other. How about you? I'm closer to my mother's side because we live close to each other. And my father's side kasi, they live far from each other. They live in Bicol kasi. So, pag may gatherings, we see each other that. In my case naman, same with Allison. I'm matrilineal, close with my mother's side. Kasi we're living in the same subdivision, and my cousins and I actually grew up with each other from child to teens and adult. And yung sa father's side ko naman, they are far from us. Most of them are living in Quezon province, and we're rarely, mahirap kami magkita kasi medyo malayo, and magastos pag umaalis ng bahay and magbe-vacation. Wala naman, nothing special lang. Parang same situation lang din with Alo. Especially yung mother side ko compared sa father side. Kasi sa father side ko, taga Iloilo sila. And we don't have that much time para magkasikaso ng flight. And naman kasi kami hindi ko. Siguro kasi masama yung loob ni Papa sa parents niya. Hindi ko na i-share yung reason. Kasi it's something private. Pero yeah, mother side. In my case naman, I think I'm patrilineal because I'm more closer to my father's side. Since we always have a family reunion yearly, so yearly we can see each other, we can develop a closer bond, and we get to talk a lot about different topics when we gather. When it comes to my mother's side, it's very rare for us to have an occasion that we can bond together, that we are complete. So I think I'm more closer to my mother's side. Moving on to second question na tayo, guys. Wait lang, let's take a sip first. We love Spanish latte. Now let's move on to the second question. Is there any circumstances where you encounter problem with sharing of land? Alam mo yun, hatian ng lupa, oh my siyempre, God. ganon. Yung nagkakasiraan ng pamilya, gawa ng hatian ng lupa. Let's start with Ivo. In my case, parang wala naman. May bahay kasi kami sa Binyan, and that's from my grandparents. That's from my grandparents. And hindi ko alam kung pinag-awayan nila kung kanino mapupunta yun. But nagkaroon kasi kami ng parang konting problem sa family namin. Sa family namin na kailangan namin lumipat sa Binyan. And kaya sa amin napunta yung bahay. Hindi naman sure kung pinag-awayan nila yun. So, I think wala naman kami naging problems. I don't believe. Sana all. Okay. Great. Hindi lupa amin. Parang purely pera.
Nag-aagawan siya pero wala mang pera. Wala siya. In my case naman, sa mother side ko, actually walang problema kasi fair and square sila doon. Ating kapatid talaga yung mga lupa. Yung lupa galing sa mga grandparents ko, pinahati talaga nila as in equal. Actually, pupunta sila ngayon January doon para asikasuhin yung lupa. Tapos, Share naman kami. Kahit gano'n lang kami ito. ganun lang yung lupa namin talaga. Paniwala ka. Tapos sa father side ko, wala silang lupa. Hindi ko alam. Isang manok lang pa siya. Wala, hindi naman ata nagkakaroon din ng problema sa lupa. How about you? Sa amin, parang same lang kay Kate. Hindi siya specifically lupa talaga. More on money din. Kasi yung sa father side ko, para may sarili silang pamilya. Di ba, magkakapatid sila. Tapos may sarili na silang pamilya, ganyan. Pero doon sila umaasa sa father ko, which is yung kapatid nila. Alam mo yung parang, kaya naman nilang yung sarili nila, pero doon sa sila umaasa. Ayun. So, in my case naman, to be honest, fair lahat sa both sa father and sa mother. Pero sa mother side ko, yung nakikihati sa lupa namin, hindi naman totally sa loob ng circle ng family ng lola ko. Actually, naman sila. Kasi diba, magkakapatid yung lolo ko. Yung lola ko, may mga kapatid siya. And may mga pinamanang lupa sa kanila. So basically, hati-hati na yon. Kaso, nung namatay yung lola ko last 2021, parang nagkaroon ng problema kasi hindi mahanap yung titulo doon sa mismong land. Oo, tapos parang yung kapatid ng lola ko, daw siya, medyo ang gahaman daw siya. So parang nilipat niya yung lupa. Tapos na yun, yung anak ng lolo ko yun, na kapatid ng lola ko, is parang hinahabol nila yung lupa na dapat sa pamilya namin. No. Ayun. Tapos ngayon, ongoing siya. Ongoing ang kaso. Sana Oo, makuha ongoing. nyo. Sana maklaim ang land. Paglaban ng land. Okay, break ulit. What are your provinces and most memorable experience with it? Yung both side, both sa father side. Ikaw na nagsimula. Oh, sige, ako naman sisimula. So yung akin, yung provinces ko, ano yun? Alimutan ko yun. Quezon Province, tapos Bicol. Yung Macalelon, Wala ka sa kanila. hindi ko alam. Sa may beach doon. Doon sa Macalelon, Wala na yun. yung most memorable experience ko doon is yung, kasi yung bahay ng lolo ko, as in, nasa tuktok talaga siya na parang bundok. So, ang ano doon, wala pang mismo, like, flat na daanan. Like, parang nagha-hike ka, para makapunta doon sa, Adventurous naman. tapos, ayun, tagal na nun actually, nung bata pa ako. Kaso ngayon ata, meron na silang daan. Tapos, yung sa mother's side ko naman, sa Bicol, mostly kasi doon ginaganap yung reunions namin. So, yung memorable experience ko doon is yung last na reunion, nakasama pa yung lola ko. Kasi ngayon, wala na. Ano lang sabi? Anong view mo doon kapag nasa Quezon ka? View mo sa doon? Oh, parang bundok. Doon sa taas ka talaga. Highland. Ano kayo na-appear? Wala ka doon. Oo. Hindi kaya ng audio. Or like kahit kalabaw. Ay, oo, kalabaw. Yung yung kalabaw, tapos may parang sasakyan ka sa likod. Gusto ko hindi yan ang kalabaw.
Okay, yung ano tayo sa Quezon. Dalawa lang yung gulong niya. Oo, yung sa likod lang. Parang siyang karta. Eh, di ba ka Ang bilis nga, no? Diba? naka-elevate? Or like, diretso naman? May diretso, tapos mayroong pataas. Galing. Ba't hindi kayo nalalalag dun sa kanila? Hindi naman. Akala ko, nakasakit ka sa kaya. Ano, hindi na akong kamayo. Pwede na yung mabayo. Saan naman? Ikaw. Siguro provinces, isa lang sa province namin. Kasi si mama, taga Santa Cruz, Manila siya. So, di man province yung Manila. Pero yung memorable experience ko sa Manila, parang wala akong maalala. Kasi parang, parang ang gulo-gulo lagi sa Manila. If gagala naman kami, parang sa mga buwa lang, ganon, seaside. Kasi if gagala kami, hindi siya sa Manila. Like around, punta kami ng Antipolo, Pampanga, Iloilo, Ilocos. So, hindi talaga siya memorable. Naman sa Iloilo, ang last namin napunta doon, bata pa ako doon. Pero ang pinaka-naalala ko doon, nagbarko kami, tapos naalala ko, tintignan ko pa yung alagat ng dagat, ganun lang. Kasi hanggang ngayon, hindi pa kami nakakabalik doon. So, siguro, hoping, makabalik. Chocolate milk. Sa Bohol. Hindi ko tanda. Bata pa ako ng mga 4 years old pa ako. Ayun din yung huli namin uwi sa iyo. Pero ngayon, hoping naman makapunta. If makakauwi si Kuya agad. Sana. Coping. Kasi lang. Jacket po yun. Yung province ko kasi, same kay Palo. Bicol. But tapos yung sa mother ko naman, dito lang yung sa Laguna. And sa tingin ko, wala din akong memorable na experience sa Bicol since hindi kami masyadong nakaka-uwi. Yung last na uwi ko ata nung is 10 years old pa lang ako. And ayun, hindi ko naman sila masyadong close, kaya ayun, wala akong masyadong memorable. Ako naman, both ng parents ko is from Cavite. So, yung father ko is from Imus, tapos si mama is from Naik. And syempre, kilala naman natin ng Etibac. Grabe ang kaguluhan sa Etibac. So, ang pinaka-memorable experience ko nung bumisita kami sa mother side ko. Meron kasi silang lechunan. Oh! Well, Kaya po yung lagi tayo puputsinilyo. mainit yun lang yung, yung mother ko. Ay, yung pinamana lang siya ng lolo ko. Tapos, nung nandun kami, since marami ng tao sa lechonan, yung mga nagtitihit ng lechon, every New Year kasi dati, napunta kami doon. Hindi mo naganap yung lechon. Sobrang gulo sa Cavite. As in, parang normal sa kanila yung sigawan, normal sa kanila yung pagburuhan. Tapos yung parang yung normal sa kanila yung baril. May lisensya. May lisensya naman. May lisensya naman. Pero yung mga kasalukin mo dun talagang sobrang gangster-like. Kaya New Year, takot. Oo, mga. Yung tito ko sobrang lakas. Ang dami lang paputok. As in, yung pang talaga, yung parang pang events. Ganun yung mga paputok nila talagang ginagastusan nila. Parang sa amin din, no? Pero ang ginagawa lang, sa Bulacan sila bumibili, pero bantay-bantay. Ganun sa inyo? Oo, sila, may supplier na sila ng Di ba? paputok. Kaya yun, New Year na New Year. sobrang memorable ng aking experience sa Etibac. So, kadalasan doon ka nag-yun. Dati, kaso ngayon hindi na kami nakaka-uwi sa Cavite. Lapit na dyan ka lang eh. Last na. Ako na. Next question please. So, ayun, same kay Kate, ang province ng sa father side ko is sa Iloilo and sa mother side naman is sa Marinduque. Ang na-amaze lang ako doon kasi ang galing sa Iloilo, dagat, tapos sa Marinduque, bundok. So, parang na-experience ko both tuwing umuwi kami. Tapos sa Nature as a nature, nature lover. tapos sa memorable experience ko sa mother side is nung 2018 kaya, grade 6 ako, and same reason kay Palo. That was the last time na nakasama ko yung lola ko because birthday ng tita ko, 60th birthday. Tapos, during that time,
doon ko lang naranasan unang beses na medyo malibot yung Marinduque. Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin ako nakaka-uwi doon simula nung umuwi kami noong 2018 kahit nung nawala na yung lola ko. Tapos sa father side naman is nung, kailan ba yun? Mga December 22. Same reason, that was the last time na nakasama ko yung lolo ko. And ang pinaka-memorable doon is kasi first time ko mag-New Year doon sa Iloilo. Tapos, and as we all know, yung mga Iloilo people, sobrang friendly nila, sobrang approachable, gano'n. Kahit hindi ko maintindihan yung language, parang nafe-feel ko na, hello, parang, oo, welcome. Tapos, kasi di ba, ang, pag uuwi ka, huy, bata ka ni gaganon yung kilala ka? Oo, kahit hindi ko sila kilala, kilala mo ko, gano'n. Famous siya, famous. Tapos, ayun, doon ko rin na-experience yung vibe ng New Year nila. Sobrang masaya. Kaso nga lang, parang limited. Kasi nung New Year na yun, kinabukasan, uuwi na kami. So parang hindi namin masyadong experience. Pero masaya talaga. Oo. Pero masaya talaga siya. Pero parang, may lalaki na nakadiaper lang siya. Tapos umiikot-ikot siya. Matanda? Matanda na siya. Pero ang funny niya, pero wala siyang gano'n na. Sadyang, Ayan yung humor. Mm-mm. Yung Marinduque, pipilit mo Marianes. Oo, diba? Nakakamitas ka na. Hindi nakakabol. Wala, nakakatakot yun. Parang Pero gusto ko din makita. Kamukha niya yung sa Enchanted King. Enchanted Kingdom na habol. Oo. Yung sa may Rio Grande. Parang mo kung pakipagbrang ka kay Kuya. Lalabas ka na Rio Grande, may nakaabang sa Rio. No, kaya ba nickname ni Tito Nonoy? Kasi Iloilo. Oo, doon. Bata ka ni Nonoy. So, next question. Pang fourth question na to, guys. What is something unique about your grandparents that you can share? Yung unique. What kind of unique? Kanina tayo. Meron na ako. Anything. Basta Anything like will do. hindi siya normal. Basta common sa inyo. Ako. No, kasi sila mama, lumaki sila sa mahirap na pamilya. Tapos, 6 sila magkakapatid. So, si Lolo nun, lang siya, masada lang siya ng taxi. Tapos naman si nanay, sa bahay lang siya, inaalagaan niya yung 6. Eh silang 6, parang super close ng age gap nila. So, sobrang stressful niya. Tapos sakto, si nanay daw, parang nasubject siya sa postpartum disorder. Tapos ang ginagawa daw niya, may lulutuin siya, tapos may ingay sila mama sabi niya, sige, huwag kayo matutulog ng gabi, kakainin ko kayo. Tapos nagtatad daw siya. Tapos sunod, yung bunso nila mama, ang ginawa niya, sinako niya, tapos binitin niya pati wari. Oo, tapos dahil doon, parang naglayas si Tito. Tapos nalaman ni Lolo, si Lolo, siya, soft-hearted siya. Di ayun. Pumunta siya kay nanay. Felicia, anong ginagawa mo sa mga anak mo? Anong kakainin mo? Ganun siya. Tapos sabi niya, yung mga anak mo, kakainin ko yan, tatantarin ko yan. Ganun. Tapos ang ginagawa nila mama nun. Gising sila madaling araw. Tapos tatago nila yung kutsilyo. Kasi tatawag sila, baka biglang silang tatarin. Tapos di sila makatulog kasi nakaganon yung mata nila. Titignan na, bakit nakain na yung isa sa kanya. Ayun, tapos tawa pa rin ako sa tuwing kinukwento yun nila mama. Kasi di ako makapaniwala. Kasi if iisipin niya yun, parang siya nakakatawa. Pero niya talaga. Takot yun. Okay lang siya talaga. Oo, kasi magigil siya eh. Nagtatad siya. Mukha yung bata. Stress ata siya dun sa Tapos ayun, Mas stress naglayas sa pagkakaroon ng anak. Tapos ayun, parang sinasabi nila na, kaya hindi pa namamatay si nanay kasi masama ugali niya. Oo! Nakakala ako sa vlog mo. Si tatay, matagal na siyang patay. 2 years old pa lang ako. So parang naniniwala talaga sila na kapag masama ugali, parang matagal pa siya ma-death. Buhay pa lang. Oo, pero di na siya gumagalaw. Parang mag-reason. Same na. Hindi mo tayo nakakain ng bata. Pero masama ugali ko. Same. Hindi ka mas malala ko na tayo. Patagal mabuhay. Hindi ko makikita kasi tayo nakadayo. Malaki pa naman
naman yung teka, di ba? Sige, 200 ka na, 200. 200 years. Oy, 200 million. Mabibit mo. Mabitsin ko. Kasi Enrile. Dinosaur. Mabibit mo yung pinakamatandang babae. Oh, wala ako masyado. Hindi ka Oh my masasabi God. pa yun. Hindi. Walang masyadong unique. Like, unique. Hindi siya nakakaya. Ano na lang. share ko na lang, yung lola ko. Yung yung mga lola at lola natin, ang gaganda nila. Oo. Ay, pati yung name nila. Yung Like, ang babak nun. Oo, tapos like, nung meron kasi kami nakitang picture nung lola at lola ko. Tapos grabe. Sabi, ano nangyari sa akin? Ang ganda ba ng fashion style nila? Tapos yung ano nila, yung mga names nilang Unit Felicitas, Salvador, Consolacion, ayun. Ayun mga yung sa amin, yung sa lola ko, Belen. Ayun, di ba? Ang Ang gaganda. like parang social. Parang ito isipin niyo, pag tumanda tayo, ay si Nanay Kate Angela, ay si Nanay Alice, ay si Nanay Ashley, ay si Nanay Yvonne, si Nanay Allison, ay si Nanay Monique. Parang di bagay, no? Bakit gano'n? Ang galing na. Ay, pumatay na ako. Wala ka po. Nakakain na lang ang bata. Tatagkarin mo sa gabi. Ayun, yung lola ko, actually may dugo siya. Hindi ko alam kung yung lolo niya is Spanish or yung tatay niya is Spanish. Ang ganda ng ng ilong ng lola ko. Ay, si yung sa father side ko, is Spanish. Tapos kala mama, Japanese. Ay, ayun lang, wala something unique sa amin. Ang sa amin, din, brutal. And kagaya nung kay Palo, yung lola ko, ay para sila, may halong Spanish. Tapos, kasi nakatira sila sa Malaban, yung dyan. Diyan. Oo, Malaban. Parang din doon, parang magulo, parang diba? Tapos, one time, si Lolo kasi, parang may nakaaway siya. Tapos, parang nga naman sa kanila yung may parang armas din. Tapos, ang away nila doon, hindi suntukan. Nag-iitakan sila. Grabe naman, the brutality. Oo, tapos, one time, ayun nga, nag-away. Tapos parang sobrang lala ng away. Naitak si Lolo. Ala! Dito! Ay, gano'n ka yung damage ng... Natanggal yung skin niya. Ay! Tapos, si Lola, hawak-hawak niya yung ganito ni Lolo para hindi umang yung dugo. Tapos ayun, nabuhay naman. Baka may agimat siya. Oo. Tapos ayun yung isang unique. Tapos, isa pa, si Lola kasi sobrang bait. Kasi si Lolo, nagkaroon na siya ng parang mistress. Ganon. Tapos sobrang bait ng lola ko. Pinatira niya sa bahay. Oh my God! Pinatira niya sa bahay, gano'n. Tapos, may anak yun. Sino? Yung mistress ako si lola ko. Ayun nga, yung lolo ko, gusto niya magkaanak dun sa mistress. Kaso, itong mistress, parang ayaw niya. Kasi nga, alam niyo, parang gusto niya dalaga pa rin siya. Wala ko So, alam niyo ang ginawa niya? Nagnakaw siya ng bata. Wala! Para mapakita niya na may anak sila ng lolo. Kahit di nila anak nila. Ano ba? Saan wala yung lolo ko na anak nila yun? Pero, Gano'n. kilala mo yung Yung ninakaw. Hindi, pero ka-age ko siya. Nabalik. Oo, nabalik naman siya. Hindi nagtaka yung lolo mo na walang kamukha sa inyo. Hindi, naniwala kung anak nila yun. Nakita niyo buntis nito. Hindi ko nga alam eh. Baka pumili ng Nagsabi, hindi, kasi parang nag-separate muna sila. Umalis na yung babae. Taguan ng anak. Ganun troop. Tapos, alam nyo, si Lola pa yung nag-alaga ng inuhang bata. Ay, Diyos ko dahil. Oo, sobrang bait niya. Same pa yung lola ko. Ano lola mo, Martes? Love over anything. Pangalan niya, Maria. Maria Martir. Tapos, ayun, maaga din namatay si Lolo. Hindi, dapat hindi siya namatay eh. Kasi, ang sabi daw, kaya siya namatay, gawa na parang pinakulang siya ng babae. Yung mistress na niya. Ano? Parang
baliktad. Parang kami ni Lola may Hypocrite. Pagpuntahan. Kasi bata pa yung mistress eh. May black Bata sa magic. kanila. Oo. Sa black magic. Kakawala din sila dun sa mga ganong black magic. Ayun. Kakaiba ang kwento. Ayan, sa akin naman, sa mother ceremony. Yun yung Alice Wu, hindi ko nakilala yung lolo ko eh, kaya hindi pa lang narinig niya. Kasi pinakulang din daw sa nung grade 4 pa lang si mama. Ang galing ko naman. Oo, tapos yung sa lola ko, nakakatawa. Kasi, hindi, wait, iba yun. Yung lola, kita ko yun. Tapos, ayun, yung sa lola ko kasi, ano ba yun? Basta before siya mamatay, parang, di ba, parang mas sinasabi siya na may agreement siya, gano'n. Tapos, sila mama naman, syempre, naniniwala sila sa, asa yung agreement? Tapos, hindi daw alam kung saan nilagay. Alam mo kung Di saan. ba kailangan tinatawag, ay yung pinapamigay yun? Oo, pinapasa. Tapos sinahanap nila, sino tinago? Sabi niya, sa katawan niya daw yung antigo. Tinahanap nila. Tapos so, pinapaliguan daw si Lola, tinuturo niya yung nasa yung antigo. Alam niyo nasaan? Nasa... This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Nung daw, Nasa TV ko ang agreement. oo, nandun daw. Tapos, hindi ko nga alam eh. So, nung pinapaliguan siya, parang hinahanap, ano nasaan? Wala naman daw. Ay, yung isip nila? Oh, hindi naman saan. Parang pinapaano nila na saan. Tapos parang naliligo daw. Parang may nalaglag daw na parang yung something. Hindi ko alam kung ano. Yung ibang araw, nilulunok ko yun. Oo, nilulunod. Nasa kanya, pinakit. Yung ibang bibigyan Wala, mo ibang- Hindi yata napasa kasi hindi nila na Ayun niya yung pasakit sa Nalaglag. kifi niya nilagay. Pinapakulense din yun. ata. Nalaglag. Na ano na siya, na forgot. Kasi bigla siyang na gano'n. The forgotten agreement. Tapos yung sa lolo ko naman, ano ba yung mixakan? Yung mixakan yung umaga pa lang nagiinom na siya. Oo, As a straight. alcoholic. Oo. Kaya nagkaroon siya ng dito. Beke? Ano ba? Hi, sir. Ah, Straight. Kasi hindi siya nakakatulog kapag wala siyang alam sa sister niya. Meron kasi yun, di ba? Oo. Sinanay niya yung sarili niya. Pero mabandit sa alak. Sa alam. Ikaw. Sa akin naman, hindi siya kasing intense nung sa kanila. Kasi medyo wholesome yung akin. Parang stable lang mo. Sa side kasi ni mama, hindi ko naabutan yung lola ko. Maaga kasi lang namatay. So, nung pinanganak ako, wala na sila. So, yung naabutan ko lang is yung lola and lolo ko sa father side ko. And yung lola ko, pangalan niya is Nati, Natividad. Yun yung name niya. Parang naging hobby na yung paggawa ng mga bracelet, mga earring. Gumagawa siya ng mga ganon. Tapos, kada may bago siyang gawa, napupunta yun sa amin. And so, bata pa lang ako, ang dami ko ng mga, accessories yung mga gawa sa beads. Tapos yung mga patterns niya sa mga, siya mismo yung gumagawa. Tapos every time na nakikita nila na suot namin yun, lagi niya tinatanong, ay, saan galing yan? Saan niya nabili? Pero ginawa lang siya ng lola ko. Buti pa yung lola mo ganun yung akin. Nakainit. Nangangain pa. Ay, break ulit. Uy, pinipili mo siya nabili. Siguro masama loob ng tatay ko sa nanay. Alam mo po yung pag nalaman nila pinabash natin. Sabi ko pa naman yung mga barong sa ayak ko. Nakikita dito, huwag niyo po ako makita kayo. I'm so sorry. Kaya huwag niyo po akong babarilin, guys. Mabait po ang description. Sinisila yung sa cellphone ng tatay ko. Okay, next. Ano na to? We're back again. Fifth question na to. Diba?
Di pa. May isa pa. So, yung fifth question natin. Is there any circumstances where you face criticism from any distant relatives of yours? Yung like body shaming, face shaming, and all. Distant relative. Sa relatives ko, parang both side kasi sobrang medyo mapaklait. Hindi ba sobrang? Medyo lang. Pero kasi, every time na may changes sa katawan mo, napapansin nila. Kahit sobrang tagal hindi nagkita, yung parang imbis na batiin ka nila, yun yung unang nilang sasabihin sa'yo na, tumang-tabang ka na naman, girl. As for me, dati kasi super chubby din ako. Sabi nila, sobrang taba nga daw, gano'n. Kit-kit mo kaya daw. Diba? Tapos lagi nila sinasabi sa parents ko na, huwag na raw ako masyadong, matabain. I-manage daw yung food ko. Tapos yun, parang nakadevelop sa akin ng onting, trauma. Tsaka parang nagkaroon ako ng yung problem sa self-confidence. Kasi parang siyempre relatives ko na yun, paano pa yung ibang tao? Parang galing na naisip ko. Yung sa both side ko yun na-encounter na every reunion, gano'n. Kaya ngayon na medyo nag-change na yung physical appearance ko. Hindi naman nila ako ginaganon. Kaso, yung iba, parang ang sinasabi naman ngayon, payat mo naman masyado. Saan ka lulugar? Saan ako lulugar naman, diba? Mga ano talaga, no? Mga distant relatives. True. Feeling significant. Relevant. Ano? Dalawa siya. Yung akin naman, ano siya both like, pagdating sa behavior, pati physical appearance. So, sige, una natin yung physical appearance. So, di ba dati, like, yung baby, medyo maayos yung itsura ko. I mean, para sa kanila, maayos. Pero for me, hindi. Like, kasi medyo may laman pa. Ganon. Tapos parang, ayun din, parang same lang din kay boss na sabi na, bakit ang payat-payat mo, mukha kang bangkay. Yung mga ganon, baka bangkay pang, ay, Kada reunion, paglait ang bunga. oo. Tapos parang, sabihin na, ba't di ka ba nagkakain? Kasi di ba may tindahan ka rin? Parang sinasabi na, sarap na nga ng pagkain sa bahay nyo, bakit ang payat-payat mo pa rin? So, parang syempre, di ko na sinasagot. And then like, after months, yung, di ba mahilig ako magbasa ng mga libro? So parang ang ginawa ko, kinat off ko sila silently, like hindi ako paparamdam sa, busy ng relatives namin, gano'n. Tapos parang, ayun, may nasabi pa rin sila na, ay, ba't ganyan si Jella, nag-iba ugali, gano'n. So parang kasing, they tend to build a character of it. Tapos once na nag-break free ka sa character na yun, parang sabihin nila, ay, ganito pala yan. Parang sabihin nila, ay, lumalabas yung true colors niya. Tapos dahil doon, parang kasi di ko na nga sila pinapansin. Kasi ang toxic ng mindset nila eh. So parang umiiwas ako. Then start nun, kino-compare na nila ako kay kuya. Like, sinasabi nila, yung kuya mo, ang bait-bait, tapos ikaw, hindi. So, wala ko. Sa isip ko, ay, wala akong pake. Kasi, ayoko naman maging mabait sa taong hindi naman mabait mabait. sa'yo. Oo. So, yung iba kong pinsan, in-unfriend ko sa FB. Ganyan. So, parang hindi ko talaga sila pinagtutuunan ng pansin. Kasi, kung iisipin naman like, hypothetically, or let's say na literal, parang wala naman talaga silang ambag sa buhay mo. Kahit na sabihin natin relatives, kapag ba relatives, required na super close mo sila, like parang bibigyan mo sila ng kapasit. Kasi at the end of the day, hindi ka mo sila responsibility, lalo na yung mga isipin. Hindi mo rin naman kasi pinili na maging connected by blood sa kanila. Hindi mo naman yung choice. Talagang At ganun lang saka tayo. respect is earned naman talaga. So, hindi forget Kamag-anak kadugo ko ka, sila. mas matanda sa'yo. Oo. Respetuhin mo. Siyempre, dapat Equal. respetuhin mo. Minsan kasi yung mga nagsasabi ng gano'n, yan pa yung hindi mo kumakaos Oo. na relative. Dapat respect lang dun sa tao. Diba? True. Ba't sila gano'n? Anong pamilya ba lumaki sila? Ibang pamilya. Ako na ba? Hala, ako. Sino umaway sa'yo? Wala naman, actually. Wala naman akong, na parang ganun. Like, harap-harapan ka. Masabihan. Ay, baka sabi niya. Hindi nila ako nag-criticize. Ako yung nag-criticize. Ayun.
Ikaw ba? Baliktad Medyo, pala. ayun, wala akong ganun na experience na tabihan ka ng mataba and all. Good for you. Ano lang, nasobrahan na sila sa papuri. Masyado sila, Sabi sa'yo eh. masyado silang like, parang pinipraise ka nila to the point na ipupush mo yung sarili mo. Nakaka-pressure. Pressure. Kasi parang nag-set na Oo, sila expectation. standard yung sa'yo. Ay, ito, matalino to, lagi to nasa Yun lang. Di naman sila pressure na lang. smart. Hindi naman. Kasi lahat naman ata sa pamilya namin, hindi matalino. Pero, may kaya. hindi naman lahat, super talino, gano'n. Ano lang. Kami ng achievement. Oo, lahat naman kami may, Madaling matuto. Sa akin din, hindi naman nila... Hindi ka criticize. Ako din pala, hindi naman ako criticize. Kasi very supportive ang aking family. Sa mother side nga lang. Selective pala. Yung nga kasi hindi ko close. Hindi ko alam kung comment nila sa akin, pero wala naman ako sa kanila. Yes. Stay unbothered. Ako Stay naman. pressed. Same kay Kate. Kasi simula bata, kasi... Parang nakita mo siya nung kinocture mo siya. Hindi, kasi simula bata, alam niyo naman, nakita niyo naman ako dati, sobrang payat ko talaga. And kahit anong pilit kong kumain, kahit anong Matapang pagkain, sa matapang ako dati. Hindi ko alam kung Mabilis ba't lang ganun. po yung metabolism. So, ayun, parang, di ba kapag sumagay sa'yo muna, kapag pupunta kami doon, mag-dinip kami, sabi, hala, ang payat-payat mo, kumain ka nga, walang kalansan, gano'n. Ayun, nakaka-offend siya at to be honest, kasi kahit anong gawin ko, ganito ako eh. Alam ko, kahit anong pilit, as in, tinatry ko talaga na kumain ng kumain. Pero meron talagang, hindi talaga, nasa genes ko na talaga na ganito ako. Ano yung 10 second rule? Yung dapat Oo, yun. magsabi ng Nang hindi kaya agad matuto. Oo, yung mga din. dumi lang sa mukha po ang pinapansin. Ayun, isa pa, ito pa. Kasi nung, kailan ba yun? Nung grade 8, parang, syempre, puberty. So, meron talagang times na nagkakaroon ka ng acne, pimples. Tapos, pag pupunta ka rin, ang dami niya pimple ngayon. Parang ang kinis mo dati. Offensive ang mo. offensive niya. Parang kahit sinasabi na una lang, gano'n. Pero nakaka-offend siya. Tsaka nakikita mo naman, no need na i-point out. Oo, aware. Alam nila yung sa sarili nila, guys. Aware kami sa sarili namin. Kung bakit kailangan Meron din mga nasa hot sauce. Oo, hindi. Oo. Yung parang, i-aalitin ka pa Alok ka. nila. Ibig sabihin, ate yung sinasabi sila na kailangan mo yan, kailangan mo to. Ate moisturizer, ate for pimples. Hindi ko Ang po, bad ng marketing strategy. Tapos sa father side naman, parang ganun din, mga puna-puna, pero hindi naman nila, totally nasabi ng bago. Pero lagi nilang napupuna, like, parang indirect sa changes. way kasi yung Oo. nasasabihin nilang baguhin mo yan. Oo, ganun. Pero minsan parang, parang harmless na nasasabi. Hindi nila intention, pero parang yung dating. Ano yung pwede? Oo. ang hindi ko lang mag-gets dun sa mga ganyan. Yung parang, like, nang criticize sila, pero hindi mo na nila tinitignan yung sarili nila. Pero ngayon naman, yung sa, parang nagiging open na sila. Hindi na sila masyadong pumupuna. Kasi siyempre, tumatanda na rin tayo, tapos alam naman nila na parang yung mindset natin, iba rin sa mindset nila. Kaya parang nag-adjust na din sila. Tapos parang minsan hanapin ka pa nila sa family gatherings. Tapos ganun, hanapin na parang parang mang lait lang. Oh, asan si Ba't yun na Tapos pag nakita ka, ang dami masasabi. Diba? Diba saan ka ng lugar eh. Okay, next. Kanina ka palas na This is the final question, guys. What are the importance of bonds into your family? Parang connection. important. Importance of bonds sa family. Parang may i-relate ako dyan. Start ka. Kasi, siguro important siya kasi nasi-shape niya yung behavior mo bilang isang tao.
Like kung paano kalalaki, gano'n. Kasi yung aminin na natin sa hindi, kahit ba sabihin natin na hindi tayo masyadong close sa parents natin, or like yung iba sa inyo, kahit sabihin natin gano'n, nakaka-apekto pa rin sila sa paglaki mo and sa relationship mo sa ibang tao. Kung baga, kunwari, galing ka sa broken family, hindi mo malalaman yung response mo unless makikita ng tao may ibang point of view. Oo. So parang feeling ko importante talaga siya, lalo na if pareho kayong open emotionally, hindi ka lang present physically. Kasi iba talaga if may guide ka sa emotions na kahit sa mama mo, kahit sa, or sa vice versa, kahit sa anak niya. Importanteng may mag-a-appeal na ba para makaka-create ng mas healthy na environment. Hindi lang para sa anak niyo, kundi para rin sa sarili niyo. Yung answer ko parang same lang din naman kay Kate. Kasi kung napapansin man natin, yung mga bata na close sa parents nila, parang ang ganda ng behavior nila, diba? Parang lumaki sila na maayos yung way ng pag-interact nila sa ibang tao. Kasi ganun yung nakikita nila sa parents nila. So na-adapt kasi natin yun. So kung halimbawa yung parents mo hindi sila open na hindi naman close yung bond ng family mo, parang makaka-affect siya sa'yo na paglaki mo, parang hindi ka din magiging masyadong open sa ibang tao. Kasi parang hindi ka sanay sa ganun. Matatakot ka kasi syempre hindi mo naranasan. Diba? So parang sobrang halaga niya. So parang sa'yo, hindi siya normal. Oo, diba? Parang ang hirap mag-adapt sa ibang, na maging bigla ka close sa ibang tao na hindi mo naman ganun ka kilala. Tapos, yun, parang para sa akin yung nagiging effect ng bond sa family. Ako naman, in my perspective, yung bond, yun talaga yung pinaka-importante sa lahat. Sa family, sa friends, and all. Kasi yun yung parang nag-shape sa relationship nyo as a whole. Like, yung sa amin kasi, since matrilineal nga, mas close ako dun sa mother side ko, yung kapatid yung tita ko, which yung tawag ko sa kanya mami, parang pag nagkakaroon sila ng financial problems and all, like parang nagsasagutan lang kami, parang kunyari, in ganito, na-short ka, sige sagutin ko muna, like that. Tapos pag kami naman yung na-short, ganun, parang sila naman yung sasagot sa akin. So parang nagkakaroon ng equal. Parang hindi mo may isip na baka isumbat. Oo, walang sumbatan ng magaganap kasi nagtutulungan kayo eh. Yun yung bond. Tsaka yung kay Ashley, nakikita naman namin yung niya. Kasi, puro babae kapatid ko. So, na-handle niya kami ng maayos. So, parang, napopromote niya din yung feminism at the same time. Kasi alam na alam niya kung paano kami i-handle. And siguro nga, dahil din yun sa environment na kinalakihan. Tapos in addition lang, diba? Parang pag napapansin natin sa iba natin, kakilala men or boys, parang yung pagka-handle nila sa mga babae, parang medyo harsh. Like, hindi nila nag-gets yung, kunwari, sasabihin, parang tayong isang, like, kunwari sa atin, mahilig tayo mag-makeup, gano'n and stuff. Tapos sabihin nila, ano ba yan? Kaya mag-makeup. Pero siya, parang ka-artist. Oo, ka-artihan na. Pero siya, supportive siya. Tapos Problema lang po talaga sa amin yung pala matagal na opo, matagal kami sumilas. Ako rin lagi nag-i-style. Naasay niya po kami sa labas ng CR. Kaya yun. So, sa tingin namin, gawa ng bad niya. Kaya kinilig ako guys. bond niya with his family. Sa tingin ko, important yung bond. Kagaya ng sinabi ni Palo na kapag may problems ka or parang kahit anong saang aspect ng problems, may matatakbuhan ka. Andiyan sila para mag-support sa'yo, ganyan. Sila yung pwede mo maging support system. Ayun. So, ayun nga, yung bond, like, nakakapag-shape nga siya. Like, kung ano yung mga sinabi nila. Tapos, if sinabi ko kanina, diba, close ako sa both sides. So, parang, napansin ko na parang yung characteristics ng na-adapt ko siya. Oo, both. Nanakaw po dito. Pero depende siya sa sinasamahan ko. Kasi baka pag yung family
family, mother side ko, yung attitude nila parang playful, ganyan. Tapos edi syempre yung attitude nila parang ma-adapt ko sila kapag nakasama ko. Tapos parang ma-apply ko sa friends ko. Like, kahit yung way ng pagsasalita ko, parang nagagamit ko sa kanila. Tapos yung, kung ano yung way ko, minsan na-adapt nila na mapansin ko. Ganon. So, yung band na meron kami, like, nakaka-affect siya sa lahat ng aspects. Tama. So overall, ano sa'yo? Yung napansin natin kay Yvonne, Hindi siya close sa mother. Pansin natin na siya ay po patrilineal. At ano, maganda naman yung relationship niya sa kanya. Very Peaceful naman. Super, ang problema lang siguro is super strict sila. Oo, straight. And yung sa Japan nila, hindi naman pala, parang masyado lang sila mag-judge. I guess hindi na yun nawawala. So, ang generation namin ang taga-break ng stigma. Yes! kay Kate Nawan, isa siya, Matrilineal. At nang tatanda. Ang aking lola. Guys, huwag kayong matakot, bedridden na siya. Si Paro So, ay, Matrilineal. Na-adapt niya din. Ikaw, ako, matrilineal. Bakit din yung sinabi? Ay, May latter ka. Matrilineal. Si Alison ay Matrilineal. Next. Ay, si Alisa ay walang Si Alisa ay bilateral. Pwede ikaw na. Bye guys. Very equal. Balance. Kaya guys, ang nakakama ba siya tumatawag minsan? ipasa mo ang agimat. Agimat. May agreement kami, guys. Medyo mapangkin. So, and na, you end the Ikaw naman, wala akong sleep eh. So, ayun guys, that's it for today. So, sana may natutunan kayo sa amin. And nakilala niyo kami. Yes. That's our little secret. That's our little secret. Hello! Hello! Kami open sa inyo. Masyado ng overshare. So, yun. Bye-bye guys. Bye!